Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto na nga no, pagkatapos ng kanilang hearing doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara at yan nga no, inendorso na nila doon sa ombudsman ang SALN ni VP Sara na mabuksan no. At yan na nga no, sabi nga nila the impeachment will proceed daw kasi hindi raw sumipot itong si VP Sara kaya iyak sila ng iyak kanina. Okay? Iyak sila ng iyak. At dahil sa pag-iyak nila, sinagot rin kaagad ng defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin itong mga lawyers ni VP Sara na sabi nila we are objecting, no? Legal counsel po ni VP Sara question ang jurisdiction ng impeachment hearings. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyong buong buo yan, okay? At panoorin rin natin itong si Congressman Marcoleta, itong anak ni Senator Marcoleta, rumesbak kay Madam Chair. Rumesbak siya kay Luistro na sufficiency in grounds wala sa House Rules. Tama rin naman wala man yan sa House Rules, di ba? Mamaya panoorin natin yan. At ito yung ipapakita ko rin sa inyo itong speech ni Bongbong Marcos na sinabi niya na hindi raw kailangan magpanik. Yan ang sabi niya. Ikaw, hindi ka kailangan magpanik kasi ang dami-daming pagkain dyan sa Malacanang. Kasi party-party lang kayo ang nangyari nyo dyan sa Malacanang. Sa aming taong bayan, nagpapanik na kami kasi sobrang mahal yung gasolina, no? Almost 100 na. Nilinaw ang pagdeklara ng State of National Energy Emergency. Di bobo rin, di ba? Itong Pangulo natin, hindi kailangan magpanik pero nag-state of emergency na siya dito sa energy. Bobo rin Mamaya ipapakita natin yan. At itong News 5 na halatang halata na bias. Mamaya ipapakita ko itong balita na sobrang bias itong News 5. Okay, mamaya panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung ano. Okay? Pero bago ko i-play itong video na ito, i-like muna at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Ito, pakinggan natin ang defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin. Well, for now, that's really the position of the defense team na unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. So, ang ibig sabihin ni Michael Poa dito, pwede kayong magmayabang dyan mga taga-kamara. Kasi karapatan niyo yan. Power yan ng House of Representatives. Pero pagdating dito sa Senado, kapag itong impeachment complaint na ito ay aabot na ito sa Senado at doon ay i-hearing, sana naman respetuhin rin ninyo. Diba? Igalang rin ninyo ang power ng Senado. Yun ang ibig sabihin niya. Ang sinasabi lang namin dito. Kasi para sa akin, tama na si VP Sara, hindi pinapansin itong mga congressman na ito. Kaya iyak sila ng iyak, hindi pinapansin ni VP Sara. Kasi useless Pupunta doon si VP Sara, at the end of the day, gigisahin nila si VP Sara. Kahit anong paliwanag ni VP Sara, at the end of the day, ang desisyon nila, proceed pa rin nila ang impeachment trial. Di ba? So bakit sayangin ni VP Sara ang kanyang enerhiya dyan sa mga buhaya na yan? Di ba? Tama rin naman. Kasi hindi naman pwede, dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings, nagkakaroon na ng tinatawag ka namin na mini-trial. At
again, kaklaruhin ko lang, yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Attorney Sheila, hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements, no, ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Ngayon, ano ba ang trabaho para sa amin ng Committee on Justice? At least sa aming pananaw, and again with all due respect, no, to the members of the committee and the committee itself. Ang trabaho po ay to determine, sabi nga nila, kung ito ay iaakyat na sa plenaryo at iaakyat na eventually sa Senado, hindi ba? So ang parati namin sinasabi, kahit sa previous interviews ko, ang gagawin lang naman is to evaluate the complaints and the evidence at hand, no? Kung ano yung mga naka-attach na ebidensya doon sa complaint. So yung pagpapatawag ng mga witnesses and all those things and asking for documents, that goes well and beyond, 'di ba? Yung evaluation lang kung ito ay dapat mapunta na sa plenaryo at nang sa ganun ay maiakat na sa Senado. So sa ngayon, are we going to question this? Kasi I think that was your question talaga. Of course, that possibility is always there, hindi ba? But hindi po na kami magsasabi ng anything categorical. Ito ay dapat pag-usapan, hindi lang namin, pero pati na ng aming kliyente. At titingnan natin kung anong mangyari. That's why we have been monitoring these proceedings from day one. And then we'll let you know kung meron na kaming desisyon ukol doon. Po sa process na yun, we're not attending doon sa mga invitations ng House of Representatives. And follow up, Ayusin nyo naman yung microphone nyo dyan. The Senate hearing once it prospers, case prospers. Number one, doon sa tanong niyo po, it's not just we're acknowledging, no, that's clearly stated naman in the Constitution na sila talaga ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself, because for us this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. As to the Senate, wala pa tayo doon, no? Pero pag dumating man doon, talaga namang kami naman ready na sagutin. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. And at sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini trial or full-blown trial, that is not in the House, but that's actually in the Senate. Thank you. So under these circumstances and considering the public statements Ito yung mga batikang abogado ni VP Sara, mga magagaling na abogado ni VP Sara. made by the chairperson, it appears that the committee intends to conduct a trial. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution, which, as you know, states that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that can conduct trial in all cases of impeachment. And while Section 3, Paragraph 2, Article 11 allows the committee to conduct a hearing for purposes of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral, the same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10-12 Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court aptly reminded, it is basic that all rules must not contravene the Constitution, which is the fundamental
law. In light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini-trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee and/or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial or exercise any of its incidents. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it is unconstitutional. Grabe, ang galing ng lawyer ni VP Sara, no? Very strong yung kanilang mensahe sa patungkol po sa batas. Consequently, the respondent puts on record her objection to any requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining or fishing for supposed evidence through processes that necessarily presuppose the existence of lawful authority and jurisdiction under the Constitution, which in this case is absent. As timely stated in the appearance and consolidated answer both made ad cautelam, the respondent does not waive any jurisdictional or other objections she has to these proceedings, nor her right to seek the appropriate legal remedies. Nonetheless, she is prepared to meet the charges against her before the proper jurisdiction. Yan, ang galing, no? Palakpakan ang mga lawyers ni VP Sara. Ang ibig sabihin is nagbigay na sila ng letter doon sa House of Representatives. Nasa House of Representatives na yan kung ano ang magiging desisyon nila doon sa sagot ng kampo ni VP Sara through letter. Now, kung kayong mga taga House of Representatives ay iyak kayo ng iyak dahil hindi dumalo si VP Sara, well, it's not stated in the law or in the Constitution. 'Di ba? So, ang ma-advise ko lang is iyak lang kayo. Iyak na lang kayo, ha? So, whether you will decide to continue the proceedings, ang sabi po ng defense team ni VP Sara ay haharapin namin yan. Okay? We know the consequence and what will be our grounds kung kami ay hindi pupunta dyan. Kasi nag-comply naman kami sa mga hinihingi ninyo. Di ba? So, walang mali yung ginawa sa kampo ng Vice President. Okay? So, magaling. At heto naman, pangalawa ay pakinggan natin itong resback ng anak ni Senator Marcoleta na itong si Paulo Marcoleta ng isa representative, no? Ni Madam Chair, no? Nung rumisback siya kay Madam Chair. Patungkol po ito sa sufficiency in grounds na wala sa House rules. Ito, panoorin natin kasi maganda po ito. Now I proceed to the next matter for our today's Madam hearing. Chair. That Madam is Chair. the action. Is it about the letter? Madam Chair, since Kapag hindi kaalyado nila ang mag-o-object, talagang parang in-screen muna ni Luistro kung dapat ba niyang patuloy sa manifestation o ipagpatuloy ang kanyang statement. Tatanungin muna niya kung ano yung pero kapag kaalyado nila ang gustong mag-raise ng kanilang hand, wala nang question. Talagang makakasalita kaagad. Pero ito, tinatanong pa ng maigi. Honorable Marcoleta, is it about the letter? Because the same has been ruled upon. ma'am, Bakit ka takot, Luistro? since the due process has been mentioned several times in today's hearing, I have something to say about it. Is it Due about the process. letter?
somehow somewhat related to that, but not confined to the letter. Let's not be confined to that. We're talking about due process, Madam. All right, you are If I may be recognized. allowed, just For 2 the points. guidance of the members, our colleague is a non-member. Nonetheless, he is allowed to manifest. You may proceed. Thank you, Madam. I respectfully rise for a brief manifestation for the record, Madam Chair. During the last hearing, I was advised by the Honorable Chair to peruse the rules because I raised the terminology sufficiency in grounds, which was mentioned, I think, 16 times by the Honorable Chair. And I have gone over the rules very diligently, and the rule provides that the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Nowhere in the rules you can find sufficiency in ground. Ang aking pong opinion, Madam Chair, pag binago po natin o we alter the terminology, it will reap a different meaning or a different consequence. When we say we're just determining alleged sufficient grounds, we are just testing the allegations. Pag sinabi nating sufficiency in grounds, we seem to be weighing the evidence. So I just implore the wisdom of the Madam Chair to stick to the precise wording as stated in the rules. Yun lang, that's my number 1 point, ma'am. And You have other manifestations? yes, ma'am. You may proceed. Number 2, Madam, I have questions as to how the process of determining alleged sufficient grounds was achieved during the last hearing. How did we arrive at the determination? Because as far as I can recall, the Honorable Rufus Rodriguez suggested that we deliberate on the grounds, ground by ground. Because the complaints are nothing without the valid grounds from which its own merit should be anchored. So I agree with the view of the Honorable Rodriguez that we should have deliberated the 2 complaints ground by ground in order to arrive at a more judicious determination. And ang narinig ko lang po during the last hearing are perfunctory recital of allegations by the endorsers. So it would appear that this was just a peremptory declaration of sufficient grounds and nothing more. Yun lang po. Ang aking pong pakiwari, we should be not abbreviating due process because the ruling on Duterte versus House of Representatives stated that due process and the constitutional limitations should always be present at every stage of the impeachment process. That's all, Madam Chair. Thank The you. committee notes all the manifestation of the Honorable Marcoleta. Now we proceed to our pending motions and or requests before the Justice Committee. The Honorable Joel Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, the committee has received a letter dated March 5, 2026 on even date from Honorable Chel Jokno, where he moved that subpoena duces tecum be issued for the following. Number 1, duly certified copies of all the records of the NBI's investigation into the threats made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., First Lady Luis Lisa Cacho Araneta Marcos, former Speaker of the House Ferdinand Martin Gomez Romualdez Sr., and certified true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation.
And number two, duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. Madam Chair, considering that the requested documents are relevant and material to the impeachment proceeding, I so move that subpoena duces tecum be issued pursuant to the letter dated March 5, 2026. So move, Madam Chair. There is a motion to issue subpoena duces tecum to the NBI with respect to the records of its investigation into the threats made by Vice President Sara Z. Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Marie Luis Lisa Araneta, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as the certified copies, true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation. Similar motion is made with respect to the certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, that is SALN, of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the year 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the confirmation of the Honorable Chua? For the SALN. Yes, Your Honor. The second subpoena is directed to the Ombudsman, that is with respect to the SALN of the Vice President. Do I hear a second? Ubusin nyo na lahat yung subpoena ninyo. Ubusin nyo lahat. Bahala kayo dyan. The same has been seconded. Madam Is Chair. there any objection? Madam Chair, The Honorable Rodriguez. we cannot Are you objecting? manifestation first before I... Ito, tapos na ito kanina, no? Basta, ganun lang. Sila, tuloy lang ang laban nila. Basta, kung ano man ang magiging desisyon nila dyan sa impeachment ni BP Sara, tuloy lang sila. Kasi, sa simulat sa poll, yan naman talaga ang kanilang intensyon na i-impeach si BP Sara. Diba? So, natutuwa po tayo ang taong bayan na hindi na sumipot si BP Sara dyan. Kundi pinili pa ni BP Sara na pagtuunan ng pansin ang problema natin sa bansa kaysa pumunta siya dyan. Di ba? Wala. Alam na natin ang karakas ng House of Representatives when it comes to the impeachment of VP Sara. Okay. Punta naman tayo dito sa isang pahayag ni Bongbong Marcos na ang sabi niya, di raw kailangan magpanik. Baka ikaw yung nagpanik. Sabi niya, hindi na kailangan magpanik, pero nag-declare siya ng State of National Energy Emergency. So, ikaw yung nagpanik. Sa totoo lang, no, itong presidente natin, no, sasabihan pa niya yung taong bayan na huwag kayong magpanik. Kailangan na nga magpanik kasi sobrang mahal na yung mga bilihin. Tapos siya, relax lang. Ito yung speech niya. Pakinggan ninyo. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of Hindi energy. raw ito emergency para sa ating lahat. Emergency raw lang yan sa energy sector. Ang tanong ko sa iyo, Mr. President, kapag may crisis po sa enerhiya natin, hindi ba nakakaapekto yan sa mamamayang Pilipino? Di ba? Sa totoo lang, Mr. President, wala ka talagang alam. Talagang,
pinagsisihan namin na naging presidente ka. Lahat nakakonektado yan, Mr. President. Kung meron tayong problema sa ating energy sa Pilipinas, apektado lahat ng taong bayan. Mamahala na naman ng kuryente natin, sinong maapektuhan? Buti sa inyong mga mayayaman, ito mga middle class at mga mahihirap, kami yung unang nakaramdam, hindi kayo. Tapos sasabihin mong, do not panic, it's organic. Ay, nako. Energy. Nasa balitang-balita na kahapon, nakadeklara Kasi ano ka na, newscaster ka na kasi. Hindi ka presidente, newscaster ka. Nag-a-update ka sa problema ng Pilipinas. Pero hindi mo naman sinusolusyonan. kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo lang marinig ang Straits of Hormuz. At yun, kung tignan niyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At tayo bilang... Tingnan nyo ha, nagre-report siya. Buti kung sasabihin mo, ito yung problema natin sa Pilipinas, ganun, ganyan. Ang solusyon ng gobyerno ay ganito, ganyan. Buti kung ganyan. Ini-enumerate niya lang yung mga problema natin na wala namang solusyon. Dahil wala tayong langis at karamihan, halos lahat ng langis ay ating ini-import. At karamihan dyan ay doon galing. Kailangan natin maghanda kung ito ay lalapit. Kaya ang daming galit dito sa tao na to pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of ang tanong nga, anong yung solusyon mo dyan? Anong solusyon mo dyan sa sinabi mo? emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need. Tingnan nyo yung mga news anchor, kamot na sila. Kasi hindi nila naiintindihan Declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. In terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency
is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Itinatag ng EO 110, which is the executive order that I signed yesterday, ang uplift. Ito ang aming unified command na aking personal na pinanunuan. I am the chairman of this working group. Kasama natin ang ES, ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture. Alam mo, Mr. President, yung mga pinagsasabi mo dyan sa podium, walang substance. Oo, totoo lang. Hindi yan nakakatulong sa problema natin yung mga pinagsasabi mo dyan. Ewan ko lang. Ano yung mga ibig mong sabihin sa pinagsasabi mo? Ang Department of Finance, ang DepDev. Para kang nagre-report lang. Nagre-report, pero wala ka namang na-explain na concrete na solution sa problema ng bansang ito. Yan ang hinahanap ng tao na hindi namin makita sa mga pinagsasabi mo. Tanga. At of course ang DBM. At sabay-sabay ang galaw ng buong pamahalaan para mabilis, para malinaw at walang ahensyang mag-iisang laban lamang. Lahat ay nagtutulungan. Oh, yung mga sinabi niya, mga general statement eh. Kung si Duterte pa nito, wala na. Talagang sinabi na ni Duterte na ito, ginawa ko na ito. Ang Department of Energy, inutusan ko na ganito ang gagawin. Ganyan ang si former President Duterte. Pero ito, wala. General statement. Puro pambubudol na masarap pakinggan na mga salita. Di naman ginagawa. Ewan ko na lang kung ano ang mangyari sa bansa natin. Ay nako. Kaya nga sabi ko, kapag ito yung na-presidente nung panahon ng pandemya, wala na siguro tayo dito ngayon. Ubos tayo. Ay nako. Ito, ipapakita ko sa inyo ngayon itong isang balita na sobrang halata po ang balita ng News 5 na bias talaga sila. Ang balita ay patungkol po raw di umano na ang mga trust rating ni Bongbong Marcos at ni BP Sara ay bumaba raw. Pero kung makikita mo doon sa YouTube, sa thumbnail nila, mukha lang ni BP Sara ang ipinakita na wala nang tiwala. Si BP Sara ha, yung mukha ni Bongbong Marcos, hindi sinama. Pero kapag i-click mo yung video, kasama pala si BBM na walang tiwala ang taong bayan kay BBM at ni BP Sara raw. Dinamay nyo pa si BP Sara sa kawalang hiyaan ninyo. Ang taong bayan, wala nang trust kay BBM lamang. Hindi, wag niyong isali si BP Sara. Isali nyo pa si BP Sara sa mga kalokohan ninyo. Ito yung balita Pansinin nyo, obserbahan nyo gaano sila kabayas. Sinagot sa isang survey ang mga pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal. Ayan, sa monitor screen nila dyan, makikita mo, walang tiwala. Si BBM at si BP Sara ang nakalagay na mukha sa Pero kung you visit the News 5 YouTube channel, ang nakalagay lang, mukha lang ni BP Sara ang nakalagay. Doon pa lamang, si BP Sara ang siniraan.
Hoy, taga News 5, sino ba ang gumagawa ng thumbnail ninyo dyan sa YouTube channel ninyo? Pagsabihan nyo naman, huwag kayong bias. Di ba? Dinamay nyo pa si BP Sara sa kalokohan yung survey nyo yan. ng bansa. Ayon sa Pulse Asia, lumabas na may distrust ang publiko kay Pangulong Marcos dahil sa hindi raw niya pagpapanagot sa katiwalian. 16.7% ng respondents ang nagsabi niyan. Sabi dito, ang pangunahing rason bakit hindi na nagtitiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos kasi walang napananagot sa korupsyon, which is tama. Diba? Hindi tumutupad sa pangako. Tumpak na tumpak. Tama talaga. Puro budol yung mga pinagsasabi. Walang nagawa raw si BBM. Totoong totoo. Ano bang nagawa niya? Concert sa Malacanang? Hindi makontrol ang taas presyo sa bilihin. BBM, nga. Papunta-punta ka pa doon sa palengke, paputuop-putuop ka pa doon, ha? Tapos, ang ending, lalong nagmahalan yung mga bilihin. Ay, nako. Tapos, walang tiwala ang taong bayan dahil raw, ito yung panglima, ha? Sangkot sa corruption ang presidente. News 5 ang nagsabi niyan, ha? Ano raw ito? Pulse Asia Survey ito raw. Okay? Sinundan ito ng umano'y hindi pagtupad sa pangako, kawalan ng nagawa, hindi pagkontrol sa taas ng presyo ng mga bilihin at pagkakasangkot sa korupsyon. Samantala, nanguna naman sa mga dahilan ng ito naman yung kay BP Sara. Okay? Ang pangunahing rason raw, bakit wala na raw nagtitiwala kay BP Sara? Pulse Asia Survey. distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt kung saan 51.5% ang sang-ayon. Sinundan ito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Alam niyo ba kung ano yung problema ka doon? Binaliktad nila yung ratings ng Pulse Asia. Binaliktad nila. Kasi nakalagay po doon, trust rating ni BP Sara tumaas ng 49. Dito, binaliktad nila. Parang magmukhang walang naniniwala kay BP Sara. Kasi yung kay Bongbong Marcos, kung babaliktarin mo, mas lumiit. Ay, mas lalong lalaki yung walang tiwala. Dito, binaliktad na lang nila kasi 51.5% yan eh. Baliktarin nyo yan, 49 yan. Malaki yan na nagtitiwala. Okay? Kasi iba dyan, sa survey, hindi kasi nag-answer ng mga questionnaire. Parang, wala lang. Parang gitna lang. Hindi sumagot. Ganun. Babaliktarin nila para magmukhang may kasalanan si BP Sara at walang naniniwala. Sa ibang bansa, isinagawa po ang survey sa 1,200 kahit anong gagawin nila, nakikita naman natin yan sa personal, no, ng mga events ng Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Doon sa kay Bongbong Marcos, halos nga hindi na siya yayakapin ng tao. May mga yumayaka pa pero plastikan. Dito kay BP Sara, kung saang event siya pupunta, dinudumog. Sinisigaw, kinikilig yung tao. Ay. Correspondence mula February 27 hanggang March 2. Mga kapatid, Ruth Capalco. So yan ang balita, no? Wag kayong, ako dito sa Donmar TV, no? Wag kayong magpapaniwala sa mga bayaran na mga media, okay? Always remember na kahit saang survey, kahit nga ang mga dilawan at mga loyalista, inamin nila yan na sobrang lakas ni BP Sara sa mga surveys, no? So, sa mga bayarang media na nagbabalita na wala na raw tiwala ang taong bayan kay BP Sara, fake news yan.
fake news. Okay? Laging tandaan, huwag magpalinlang kasi ang administrasyon na ito, alam nyo na, ang bangag laging nambubudol. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, paki-comment, write down your opinion sa comment section para mabasa natin. Okay? At don't forget na i-like at saka i-share itong ating vlog para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang dito nanood sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.